What's up mga ka-homies? Itong mga nakaraang linggo, dumaan tayo sa pagluluksa dahil sa paglisan ng ating mahal na Santo Papa Francisco. Isa siyang pastol na nagbigay sa atin ng dahilan para muling kumapit sa pag-asa. Dahil sa kanya muling nakita ng mga tao, Katoliko man o hindi, ang isang pastol na kaamoy ng kanyang mga tupa. Hindi siya lumayo sa piling ng kanyang mga tupa, bagkus ay inakay niya tayo, pinakinggan, at tumugon sa mga tanong na posible sanang magdulot sa pagkaligaw ng marami. Mabuti na lamang at tunay na naging pastol ang ating dating Santo Papa. Kaya naman lubha na lang ang pasasalamat ng ating bagong pastol, si Santo Papa Leo, na kung saan sa unang pagharap niya sa atin bilang Papa, pinasalamatan niya si Papa Francisco dahil sa kanyang pagsusumikap na ibalik ang kawan. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Pinaalaala sa atin ng pagdiriwang na ito na tayong lahat ay bahagi ng isang misyon na maging daan ng pagkakaisa sa pamamagitan ng ating mapagkalingang pagmamahal sa ating kapwa. Pinapaalala rin sa atin na si Jesus ang ating dakilang pastol na tumawag sa ating lahat upang hindi tayo kailanman maligaw ng landas. Marahil ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng paglisan ng ating yumaong Santo Papa Francisco, hindi natin masyadong naramdaman na tayo'y mga ulilang lubos. Dahil alam natin na si Jesus ang mabuting pastol, ang siyang umaakay sa atin. Ginagamit niyang instrumento ang mga pinuno ng ating simbahan upang magsilbing tinig na tumataginting sa mundong nalilito at naliligaw. Ang tinig ng mabuting pastol ay nananawagan sa mga kabataan upang kanya ring maging mga pumunting tinig. Kaming mga pari at mga obispo ay tumugon sa panawagang ito upang mas marinig ng maraming tao ang panawagan ng pastol, upang mas maraming tao ang kanyang maakay at maibalik sa landas ng buhay na walang hanggan. Sana'y tumugon ang mga kabataan sa panawagan ng Diyos upang maging kanyang pari. Mga mumunting tinig sa umaalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng modernong panahon. May isang tinig pa na gusto kong bigyang pugay sa araw na ito. Ito ang tinig ng mga ina. Madalas ang tinig ng ama ang ating kinatatakutan at pinakikinggan sa loob ng ating mga tahanan. Kapag ang ina ang nag-utos, parang walang naririnig ang anak. Subalit, isang salita lamang ng ama, dali-daling kumikilos ang anak upang sumunod sa kung anuman ang iniuutos sa kanya. Hindi ba ang mga ina ay tinawag din ng Diyos upang maging instrumento ng kanyang dunong at pag-akay? Bakit tila hindi natin pinahalagahan ang tinig ng ating ina na siyang unang nagparamdam sa atin ng pag-aaruga at pagmamahal? Ang tibok ng kanyang puso ang una nating narinig. Tibok ng puso na nangungusap sa atin at nagsasabing, ika'y aking minamahal. Mga ka-homies, ngayong araw ng mga ina, bigyan natin sila ng pagkilala at pagpapahalaga. Pakinggan natin ang kanilang tinig na nananabik na ating marinig at mapansin. Sila'y mga hinirang di ng Diyos at sila'y tumugon sa kanyang panawagan kung kaya naman tayo ngayon ay naririto. Pakinggan natin ang tinig ng ating mga ina at pagyamanin natin ang mga aral na babaunin natin hanggang sa ating pagtanda. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Dasal ko na gantimpalaan ng Diyos ang lahat ng inyong mga sakripisyo at pagmamahal at sana'y patuloy tayong magsilbing mumunting tinig ng mabuting pastol para sa ating mga anak at mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, mga ka-homies.